Ang nakabibinging katahimikan na naiwan sa pag-alis ni Mateo ay mas malakas pa kaysa sa kulog na yumayanig sa kalangitan ng Maynila. Niyakap ni Liana ng mahigpit si Angelo na ang maliliit na hikbi ay unti-unting humihina at napapalitan ng pagod na pagsinghot. Ang banta ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang silid. Isang malamig na pangako na nagpapatigas sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ang operasyon ng kapatid mo. Iyon ang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Ang bigat na nagpapaluhod sa kanya sa harap ng isang lalaking walang puso. Isang buwan pa lamang ang nakalilipas mula ng unang tumapak ang kanyang mga paa sa malamig na marmol ng penthouse na ito. Isang palasyo sa kalangitan na nagsisilbing kanyang ginintuang hawla. Ang alaala ay sariwa pa, masakit at malinaw na parang kahapon lamang. Naalala niya ang desperasyon na tila lalamon sa kanya ng buo. Ang ospital, na may amoy ng antiseptiko at nagbabadyang kalungkutan, ang naging pangalawa niyang tahanan. Si Miguel, ang kanyang nakababatang kapatid, ay nakahiga sa kama. Ang balat ay maputla, tulad ng puting kumot na bumabalot sa kanya. Ang mahina at irregular na tibok ng puso nito ay isang palagiang paalala sa orasan na walang tigil sa pagtakbo. Tetralogy of Fallot with pulmonary atresia, sabi ng doktor. Mga salitang teknikal at walang emosyon na katumbas ng isang hatol na kamatayan kung hindi maaagapan. Ang halaga ng operasyon ay isang bundok na imposibleng akyatin para sa isang tulad niya, isang estudyante ng nursing na napilitang huminto para magtrabaho sa isang coffee shop. Gabi-gabi, pagkatapos ng mahabang oras ng pagtayo at pagngiti sa mga estranghero, umuuwi siya sa kanilang maliit na inuupahang apartment, binubuksan ng laptop at naghahanap ng himala sa internet. At isang gabi, sa gitna ng mga alok para sa pagiging call center agent at online seller, nakita niya ito. Isang anunsyo na kakaiba at halos di ka pa ni paniwala. Kinakailangan, isang babaeng gaganap bilang ina, kumpidensyal, magbibigay ng malaking sahod, tirahan at sasagutin ang lahat ng gastusing medikal ng pamilya. Walang kinakailangang karanasan. Ang kailangan lamang ay dedikasyon at kakayahang sumunod sa mga alituntunin. Ito ay isang patibong, bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ngunit ang desperasyon ay isang makapangyarihang puwersa. Nagpadala siya ng aplikasyon na kalakip ay isang litratong kuha noong mas masaya pa ang mga araw, bago pa man naging anino sa kanilang buhay ang sakit ni Miguel. Hindi siya umasa. Ngunit kinabukasan, isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado ang gumising sa kanya. Ang sumunod na mga pangyayari ay tila isang panaginip na mabilis ang takbo. Isang itim na sasakyan ang sumundo sa kanya. Dinala siya nito sa puso ng Makati, sa isang toreng salamin at bakal na tila umabot sa mga ulap. Ang Grand de la Vega Tower. Sa pinakamataas na palapag, sa isang opisina na mas malaki pa sa buong apartment nila, unang beses niyang nakita si Mateo Alejandro de la Vega. Nakaupo ito sa likod ng isang malawak na mesa na gawa sa itim na kahoy. Ang mataas na likod ng kanyang upuan ay nagbibigay diin sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang suot na three-piece suit ay perpekto ang pagkakatahi at ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay paatras. Ngunit ang mga mata niya ang nagpatigil sa paghinga ni Liana. Malamig ang mga ito. Walang anumang bahid ng emosyon na tila kayang tumagos sa kanyang kaluluwa at hukayin ang lahat ng kanyang mga kahinaan at takot. Ang hangin sa silid ay tila numipis at naramdaman niya ang bigat ng tingin nito. "Miss Liana Reyes," sabi nito, ang boses ay malalim at kontrolado, walang bakas ng anumang init. Binuklat nito ang isang folder sa kanyang harapan na naglalaman ng kanyang buong pagkatao na pinaikli sa ilang piraso ng papel. 22 taong gulang, dating nursing student. Ang iyong kapatid si Miguel ay nangangailangan ng agarang operasyon sa puso.
Hindi ito isang tanong. Ito ay isang paglalahad ng katotohanan. Sinabi sa paraang, tila binabasa lamang nito ang isang ulat sa merkado. Tumango lamang si Liana. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Inilapag ni Mateo sa mesa ang isang makapal na dokumento na nakabigkis. Ito ang kontrata, sabi niya. Itinutulak ito palapit sa kanya. Basahin mo. Ang mga tuntunin ay simple. Ikaw ay titira sa aking penthouse. Ikaw ang mag-aalaga kay Angelo, ang pamangkin ko. Sa mata ng publiko, lalo na ng aking pamilya, ikaw ang kanyang ina. 1 taon. Sa loob ng 1 taon, kailangan mong gampanan ang papel na yon nang walang pagkakamali. Bilang kapalit, babayaran ko ang operasyon ni Miguel, ang kanyang rehabilitasyon, at bibigyan kita ng sahod na sapat para hindi ka na mag-alala sa pera habang buhay. Napatitig si Liana sa kontrata. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Gumanap bilang ina. Ito ay masigit pa sa pagiging isang yaya. Ito ay pag-angkin sa isang buhay na hindi sa kanya. Pagpasok sa isang mundo ng kasinungalingan. Bakit? Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Mateo, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Dahil kailangan ko ng isang taong walang maipagmamalaki, isang taong desperado, isang taong madaling kontrolin. Ikaw, Miss Reyes, ay perpekto para sa papel. Ang iyong kahinaan ang iyong pinakamalaking kwalipikasyon. Ang bawat salita ay isang sampal. Ngunit sa likod ng sakit at kahihiyan, nakita niya ang mukha ni Miguel. Ang pag-asa. Iyon lamang ang mahalaga. Kinuha niya ang pluma na may nanginginig na kamay at pinirmahan ng dokumento. Ipinagbibili ang kanyang kalayaan at pagkatao para sa buhay ng kanyang kapatid. At nagsimula ang kanyang buhay sa ginintuang hawla. Ang penthouse ay isang obra maestra ng modernong disenyo na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong Kalakhang, Maynila. Ngunit para kay Liana, ang tanawin ay isang paalala lamang ng kanyang pagkakakulong. Ang mga katulong ay gumagalaw ng tahimik, magalang ngunit malayo. Ang kanilang mga mata ay laging nagmamasid. Bawat galaw niya ay tila nakatala. Ang kanyang mga tawag sa telepono ay limitado at tiyak na sinusubaybayan. Ang relasyon niya kay Mateo ay umiiral lamang sa pamamagitan ng mga maiikling utos at mga ulat tungkol sa kalagayan ni Angelo. Napainom mo na ba siya ng gatas? Siguraduhin mong hindi siya iiyak sa gabi. Mayroon akong mahalagang pulong bukas. Kailangan ko ng katahimikan. Si Angelo ang naging sentro ng kanyang mundo. Sa kabila ng artipisyal na sitwasyon, ang pagmamahal na naramdaman niya para sa sanggol ay totoo. Sa mga mata ng bata, nakikita niya ang kawalang malay na nawala sa kanyang sariling buhay. Sa tuwing hinahawakan niya ang maliliit nitong mga daliri o naririnig ang malambing nitong pagtawa, nakakalimutan niya pansamantala ang bigat ng kontrata. Si Angelo ang kanyang kanlungan, ang tanging piraso ng katotohanan sa isang dagat ng pagkukunwari. Hanggang sa gabing iyon, nagsimula ito sa isang bahagyang init sa balat ni Angelo. Sa loob ng ilang oras, ang init ay naging isang nag-aapoy na lagnat. Ang karaniwang maligayang sanggol ay naging iritable. Ang kanyang pag-iyak ay mahina, ngunit walang tigil. Ginamit ni Liana ang lahat ng kanyang kaalaman sa nursing. Pinunasan niya ang katawan nito ng maligamgam na tubig, sinubaybayan ang temperatura nito, at siniguradong nakakainom ito ng sapat na likido. Tinanggihan niya ang alok na tulong ng mga katulong. Ito ang kanyang responsibilidad. Sa kanyang pag-aaral, si Mateo ay abala sa isang mahalagang conference call, tinatapos ang isang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit ang kanyang konsentrasyon ay nasisira ng isang imahe sa isa sa mga monitor sa kanyang mesa. Isang live feed mula sa security camera sa silid ni Angelo. Nakikita niya si Liana. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, ngunit tiyak.
Nakikita niya ang paraan ng pag-alo nito sa sanggol, ang malambing na himig ng isang lumang oyayi mula sa kanilang probinsya na kanyang inaawit. Nakikita niya ang dedikasyon, isang bagay na hindi mababayaran ng pera. Sa loob ng maraming oras, pinanood niya ito. Isang bahagi niya ang naiinis sa pagkagambala. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahagi na matagal na niyang ibinaon, ang nakakaramdam ng isang bagay na di pamilyar. Hindi ito awa, hindi rin ito paghanga. Ito ay isang kakaibang pagkilala sa isang uri ng lakas na hindi niya taglay. Ang lakas na magmahal ng walang kondisyon. Nakita niya hindi ang babaeng binayaran niya, kundi isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Madaling araw na nang sa wakas ay bumaba ang lagnat ni Angelo. Ang pag-iyak ay huminto, napalitan ng mahimbing na paghinga. Ang lunas na bumalot kay Liana ay halos magpabagsak sa kanya. Umupo siya sa isang silyang tumba sa tabi ng kuna. Ang kanyang katawan ay sumusuko na sa pagod. At sa isang iglap, nilamon na siya ng dilim ng pagtulog. Nang pumasok si Mateo sa silid, ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang dumaan sa mga siwang ng kurtina, nagpipinta ng ginintuang guhit sa sahig. Ang silid ay tahimik, maliban sa mahinang ugong ng air purifier. Ang amoy ng baby powder at gamot ay magkahalo sa hangin. Una niyang tiningnan si Angelo na natutulog ng mahimbing, ang dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta kay Liana. Nakatulog siya sa silya, ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid nito sa isang hindi komportabling anggulo. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may mga bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang karaniwang lakas at paglaban sa kanyang mga mata ay wala. Napalitan ng isang payapang kahinaan. Sa sandaling iyon, hindi siya si Liana Reyes, ang empleyado. Hindi siya ang babae sa kontrata. Siya ay isang tao lamang, pagod at marupok. Isang bagay ang gumalaw sa loob ni Mateo. Isang bagay na matagal nang nagyelo. Lumakad siya ng walang ingay patungo sa isang aparador at kinuha ang isang manipis na kumot na gawa sa cashmere. Dahan-dahan, na may pag-iingat na hindi niya alam na taglay niya, ipinatong niya ito sa mga balikat ni Liana. Ang kanyang mga daliri ay saglit na dumampi sa kanyang balat at isang kuryenteng hindi inaasahan ang dumaloy sa kanya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na tila napaso. Tumayo siya roon ng ilang sandali, pinagmamasdan ng eksena, ang babaeng natutulog at ang sanggol na kanyang inalagaan. Sa unang pagkakataon mula nang simulan ang mapanganib na larong ito, nakaramdam siya ng isang bagay na higit pa sa obligasyon. Ang unang bitak ay lumitaw sa pader ng yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi niya ito pinansin. Itinulak ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan, ngunit nandoon ito, isang maliit, hindi maikakailang patunay na kahit ang pinakamatigas na kontrata ay may mga tuntunin na hindi nakasulat sa papel. Ang banayad na pag-aalaga na ipinakita ni Mateo sa pamamagitan ng isang kumot ay kasing bilis na naglaho tulad ng hamog sa ilalim ng sikat ng araw. Ang katahimikan na sumunod sa sandaling iyon ay isang matamis, ngunit mapanlinlang na pauna sa isang bagyo na hindi inaasahan ni Liana. Isang linggo matapos ang gabing iyon ng lagnat, ang langit ng Maynila ay tila nakikipagdigma sa sarili nito. Ang madilim na ulap ay bumalot sa buong kalakhang lungsod na nagbago sa tanghali bilang isang malungkot na takip silim. Pagsapit ng gabi, ang digmaan ay nagsimula. Ang kulog ay dumagundong na parang mga kanyon. Ang bawat dagundong ay nagpapayanig sa salaming pader ng penthouse mula sahig hanggang kisame na tila babasagin ng mga ito anumang oras. Ang kidlat ay gumuguhit ng mga pilak na bitak sa kalangitan, na panandali ang nagbibigay liwanag sa nagngangalit na ulan na walang awang humahampas sa bintana. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga nalulunod na bituin sa isang dagat ng dilim.
Sa loob ng nursery, ang karangyaan ng silid, ang mga malalambot na kulay pastel, ang mga mamahaling laruan na nakaayos ng perpekto, ang kuna na gawa sa pinakintab na kahoy, ay walang nagawa upang payapain ang bagyo sa loob. Si Angelo, na karaniwang isang anghel na natutulog, ay umiiyak ng walang tigil sa loob ng halos 1 oras. Hindi ito ang karaniwang iyak ng gutom o ng basang lampin. Ito ay isang iyak na puno ng sakit, ng takot, at ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Liana. Ang kanyang maliliit na binti ay sumisipa-sipa sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mukha ay namumula sa matinding pagsisikap. Shh! Tahan na, munting anghel. Nandito lang si Nana, bulong ni Liana. Ang boses niya ay nanginginig sa pag-aalala at pagod. Niyugyug niya ito nang marahan sa kanyang mga bisig. Naglalakad pabalik-balik sa malambot na alpombra. Ang uniforme niyang asul at puti ay bahagyang basa na sa pawis at sa ilang patak ng luha ng sanggol. Sinubukan na niya ang lahat. Binigyan niya ito ng gatas, ngunit itinulak lamang nito ang bote palayo. Pinalitan niya ang lampin nito, kahit natuyo pa ito. Kinantahan niya ito ng lahat ng oyayi na alam niya, mga kantang itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ngunit tila, lalo lamang nitong nilalakasan ang pag-iyak bilang tugon. Ang paniking nararamdaman niya ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Bawat sigaw ni Angelo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng kanyang pananatili sa lugar na yon. Ang bawat sigaw ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng nursery. Ang tunog ay sumabog sa silid na parang isang putok ng baril na nagpatigil sa paghinga ni Liana at lalong nagpatindi sa iyak ni Angelo. Pumasok si Mateo Alejandro de la Vega. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa hangin. Ginawa itong mas mabigat, mas malamig. Nakasuot pa rin siya ng kanyang suit mula sa opisina, ngunit ang mamahaling tela ay lukot na. Ang kanyang itim na kurbata ay maluwag sa kanyang leeg at ang pinakaunang butones ng kanyang puting damit ay bukas, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng kanyang pagod at iritasyon. Ang kanyang buhok, na karaniwang perpektong nakasuklay, ay bahagyang magulo, na tila dinaanan ng kanyang mga daliri ng paulit-ulit sa pagkabigo. Kakauwi niya lamang mula sa isang 14 na oras na pakikipagpulong sa mga dayuhang mamumuhunan, isang labanan ng talino at kapangyarihan na nag-iwan sa kanya ng pagod at galit. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang penthouse, isang santuwaryo mula sa magulong mundo sa labas. Ngunit sa halip, sinalubong siya ng nakabibinging iyak. Ang kanyang mga mata, madilim at walang emosyon, ay agad na napako kay Liana. Ang mga ito ay matalim, parang 2 piraso ng yelo sa gitna ng kadiliman, na sinusuri siya, hinuhusgahan siya, at hinahanapan siya ng pagkukulang. Hindi mo magawa ang isang simpleng trabaho. Ang kanyang boses ay mababa, isang ugong na puno ng kontroladong galit at purong pagkadismaya. Hindi ito sumigaw. Ngunit ang bawat salita ay tumama kay Liana na parang isang sampal. Napapitlag si Liana at mas hinigpitan niya ang yakap kay Angelo na tila kaya niyang protektahan ang bata mula sa malamig na presensya ng lalaki. Ginoo, sinubukan ko po ang lahat. May kaunti po siyang lagnat at tila hindi maganda ang pakiramdam. Ang kanyang boses ay naging isang halos hindi marinig na bulong, nilamon ng ingay ng ulan at ng iyak ng sanggol. Hindi pinansin ni Mateo ang kanyang paliwanag. Lumakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang amoy ng mamahaling pabango at ng ulan ay bumalot sa kanya. Walang anumang babala, bigla niyang inagaw si Angelo mula sa mga braso ni Liana. Ang kilos ay marahas at hindi sanay. Ang malalaki at malalakas niyang kamay, nabihasa sa pagpirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay hindi alam kung paano hawakan
ang isang marupok na sanggol. Lalong lumakas ang iyak ni Angelo. Ang maliit niyang katawan ay nanigas sa takot sa biglaang pagbabago. Naramdaman niya ang tensyon sa mga bisig na may hawak sa kanya. Ang kakulangan ng init at lambing na nakasanayan niya mula kay Liana. Isang emosyon na bihirang makita sa mukha ni Mateo ang lumitaw. Ang pagkainis ng isang taong makapangyarihan na nahaharap sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang sanggol sa kanyang mga bisig ay hindi isang empleyado na maaaring utusan, hindi isang katunggali na maaaring durugin. Ito ay isang maliit na nilalang na ang tanging sandata ay ang kanyang mga sigaw. Ang kawalan ng kapangyarihan ay isang lason sa sistema ni Mateo. Ibinaling niya ang kanyang matalim na tingin kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung hindi mo siya kayang patahimikin, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at sinadya na idinisenyo upang magdulot ng pinakamalaking pinsala. Tapos na ang kontratang ito. Ang kapatid mo ay hindi makakatanggap ng operasyong yon. Ang mga salita ay tumama sa puso ni Liana na parang isang punyal na yari sa yelo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Sa isang iglap, hindi na ang kulog sa labas ang kanyang naririnig, kundi ang malakas na kabog ng kanyang sariling puso na puno ng takot. Si Miguel, ang mukha ng kanyang kapatid, maputla at nahihirapan, ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang pangako ng kaligtasan nito ang tanging kadahilanan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Ang pagkakakulong, ang kahihiyan, ang malamig na pagtrato ng lalaking ito. At ngayon, ginagamit nito ang pangakong iyon bilang isang sandata. Isang bitag na nakasabit sa ibabaw ng isang bangin. Tumingin siya kay Mateo. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi nawala, ngunit ito ay hinaluan ng isang bagong bagay, isang kislap ng pagsuway. Ang takot para sa kanyang kapatid ay napakalaki, ngunit may isa pang damdamin na biglang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang pag-ibig para sa sanggol na umiiyak sa mga bisig ng lalaki. Sa loob ng isang buwan, si Angelo ang naging kanyang mundo. Hindi siya ang tunay na ina, ngunit ang pagmamahal na nararamdaman niya ay tunay. At ang pagmamahal na yon, ang likas na ugali ng isang ina, ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay umatras. Ang kanyang pagiging mahiyain ay naglaho. Pinalitan ng isang tahimik, ngunit matatag na lakas. Tinitigan niya ang mga mata ni Mateo. Hindi nagpapatinag. Ibalik mo sa akin si Angelo, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na isang bulong. Ito ay kalmado, ngunit may diin, na may isang kapangyarihan na hindi niya alam na taglay niya. Nasisindak mo siya. Nagulat si Mateo sa biglaang pagbabago. Sanay siya sa pagsunod, sa takot. Hindi siya sanay sa paglaban, lalo na mula sa babaeng ito na pinili niya dahil sa kanyang kahinaan. Tumaas ang isang kilay niya sa paghamon. Ano ang sinabi mo? Tanong niya. Ang banta ay malinaw sa kanyang tono, ngunit hindi umatras si Liana. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat para sa sanggol. Ang sabi ko, ibalik mo siya sa akin. Ulit niya, mas matatag ngayon. Hindi ka marunong humawak sa kanya. Hindi mo alam kung ano ang kailangan niya. Ang tanging nakikita mo ay isang istorbo. Isang problema na kailangang ayusin. Ngunit siya ay isang sanggol. Kailangan niya ng lambing, hindi ng galit. Ang silid ay tila lumiit. Ang espasyo sa pagitan nilang dalawa ay puno ng kuryente. Sa labas, kumislap ang isang malakas na kidlat na nagliwanag sa kanilang mga mukha. Ang mukha niya, na puno ng pagsuway at proteksyon. Ang mukha niya, na nagpapakita ng pagkabigla at nag-aalab na galit. Ang dagundong ng kulog na sumunod ay tila isang palakpak para sa kanilang paghaharap. Si Mateo, ang hari ng kanyang imperyo, ang lalaking kayang magpayuko ng mga korporasyon sa isang salita lamang, ay nakatayo roon. Hawak ang isang umiiyak na sanggol
na hinahamon ng isang babaeng walang dala, kundi ang tapang na dulot ng pagmamahal. Ang kanyang pagkakahawak kay Angelo ay bahagyang lumuwag habang pinoproseso niya ang biglaang pagbaligtad ng sitwasyon. Ang iyak ni Angelo ay patuloy na pumuno sa katahimikan sa pagitan ng kanilang mga salita. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa mga bintana. Ang kontrata na nakasulat sa itim at puti ay tila walang silbi sa harap ng isang katotohanang mas malakas. Sa silid na yon, sa gitna ng bagyo, hindi sila isang amo at isang empleyado. Sila ay isang lalaki at isang babae na nakatali sa isang sanggol na nakikipaglaban sa isang digmaan na hindi tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi tungkol sa puso. At sa gabing iyon, hindi malinaw kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Sa isang iglap, ang hangin sa silid ay tila huminto sa paggalaw. Nabibingi sa katahimikang naiwan ng sigaw ni Liana. Tanging ang malakas na pag-iyak ni Angelo at ang walang tigil na paghampas ng ulan sa bintana ang tila gumagalaw sa nagyayelong sandali. Ang mga mata ni Mateo, na karaniwang parang 2 piraso ng obsidian na walang anumang mababasa, ay bahagyang nanlaki sa pagkabigla. Ang pagsuway, ito ay isang lengguwahe na bihirang-bihira niyang marinig, lalo na mula sa isang taong nasa kanyang palad. Sanay siyang ang kanyang salita ay batas. Ang kanyang presensya ay sapat na para magpatiklop ng tuhod. Ngunit ang babaeng nasa harap niya, na may mga mata na nag-aalab sa tapang na ipinanganak mula sa pag-aalala, ay hindi natitinag. Ang paghamon ni Liana ay hindi isang pagsabog ng galit, kundi isang matatag na pader na bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan. Isang pader na gawa sa purong pagmamahal para sa sanggol. Nakita ni Mateo sa mga mata nito hindi ang takot ng isang empleyado, kundi ang determinasyon ng isang ina na poprotektahan ang kanyang anak sa anumang panganib, kahit na ang panganib na yon ay siya mismo. Para sa isang sandali, nawala ang CEO, nawala ang bilyonaryo. Ang natira ay isang lalaki na may hawak na isang umiiyak na sanggol na hindi niya alam kung paano patahanin. Nakaharap ang isang babaeng tila alam ang lahat ng kasagutan. Sa kabila ng kanyang sarili, lumuwag ang pagkakahawak ni Mateo kay Angelo. Sa pagitan ng dagundong ng kulog, ang mga salita ni Liana, "Nasisindak mo siya," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ay isang simpleng katotohanan, isang akusasyon na hindi niya kayang pabulaanan. Dahan-dahan, na may pag-aatubili na halatang-halata sa bawat galaw, inabot niya pabalik ang sanggol kay Liana. Sa sandaling bumalik si Angelo sa kanyang mga bisig, naramdaman ni Liana ang paghupa ng tensyon sa maliit na katawan nito. Agad niyang idinikit ang pisngi ng sanggol sa kanyang dibdib, hinahaplos ang likod nito ng may ritmikong pag-iingat at nagsimulang bumulong ng isang malambing na oyayi. Ang pag-iyak ni Angelo ay unti-unting humina, napalitan ng mga hikbi, hanggang sa ang tanging maririnig na lamang ay ang mahimbing nitong paghinga. Nakatayo pa rin si Mateo sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng eksena. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang komplikadong halo ng pagkainis at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ang babaeng ito, na binayaran niya para gumanap ng isang papel, ay ginagawa ang papel na yon nang may katotohanang hindi niya inaasahan. Habang pinapatahan ni Liana ang sanggol, ang bigat ng kanyang ginawa ay biglang bumagsak sa kanya. Ang tapang na kanyang ipinakita kanina ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na takot. Hinamon niya si Mateo Alejandro de la Vega, ang lalaking may hawak sa buhay ng kanyang kapatid. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Paano siya napunta sa sitwasyong ito? Paano nagawa ng isang simpleng babae mula sa probinsya na hamunin ang isang hari sa sarili nitong palasyo? Ang tanong na yon ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala, at ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging tunog ng mga patak ng dextrose sa isang ospital.
Ang marangyang nursery ay naglaho. At bigla, bumalik siya sa isang masikip at maputlang koridor. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang amoy ng ospital, isang halo ng antiseptic, sakit at kawalan ng pag-asa ay nanunuot sa kanyang ilong. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang plastik sa labas ng pediatric ward. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa pananalangin. Sa kanyang harapan, ang doktor, isang mabait ngunit pagod na lalaki, ay nagpapaliwanag ng kondisyon ni Miguel. Ang mga salitang congenital heart defect, complex surgery, at prognosis ay lumulutang sa hangin, ngunit ang tanging naintindihan ni Liana ay ang numerong sumunod. 2 milyong piso. Ang halaga ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang mga baga. 2 milyong piso. Maaari na rin nilang sabihing 2 bilyon. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang naipon niya mula sa pagiging isang working student ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na gastos at sa mga gamot ni Miguel. Ang kanilang mga magulang ay matagal nang pumanaw at sila na lamang dalawa sa mundo. Ang desperasyon ay isang malamig na kumot na bumalot sa kanya. Nagbabantang lunurin siya. Sa mga sumunod na linggo, ginawa niya ang lahat. Nagbenta siya ng lahat ng kanilang munting ari-arian. Nangutang siya sa lahat ng kakilala niya. Tiniis ang awa at pag-iwas sa kanilang mga mata. Nagtrabaho siya ng 3 part-time na trabaho. Halos hindi na natutulog hanggang sa ang kanyang katawan ay halos bumigay na. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay parang pag-iipon ng buhangin gamit ang isang tinidor. Bawat araw na lumilipas, ang puso ni Miguel ay lalong humihina. Isang gabi, habang nag-iska ng mga classified ads online para sa isa pang trabaho, anumang trabaho, isang kakaibang anunsyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito nakalista sa ilalim ng karaniwang mga kategorya. Ito ay simple, direkta, at halos hindi ka pani-paniwala. Kinakailangan. Isang babae na gaganap bilang ina sa isang sanggol sa loob ng 1 taon. Mahigpit na kumpidensyal, malaking kabayaran. Lahat ng gastusing medikal ng pamilya ay sasagutin. Ito ay katawa-tawa, malamang na isang scam o mas masahol pa. Ngunit ang mga salitang lahat ng gastusing medikal ay kumislap na parang isang bituin sa madilim na kalangitan ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sa isang kilos na pinagsisihan niya ngunit hindi niya mapigilan, nag-click siya sa link at nagpadala ng isang maikling email. Wala na siyang pagpipilian. Hindi niya inaasahan ang isang tugon. Ngunit kinabukasan, isang email ang dumating. Ito ay mula sa isang abogadong nagngangalang Atis Opian Sarmiento na may address ng opisina sa pinakamataas na palapag ng isa sa mga pinakabagong skyscraper sa Bonifacio Global City. Ang email ay naglalaman ng isang petsa at oras para sa isang panayam at isang mahigpit na non-disclosure agreement na kailangan niyang pirmahan bago pa man dumating. Ang alaala ng araw na yon ay malinaw pa rin. Ang lobby ng De La Vega Global Holdings Tower ay parang isang katedral na gawa sa marmol at salamin. Ang mga tao ay gumagalaw ng may layunin, nakasuot ng mga mamahaling damit, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Pakiramdam ni Liana ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa isang pugad ng mga agila. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya patungo sa isang pribadong elevator na direktang umakyat sa penthouse office. Walang ibang pindutan. Isang destinasyon lamang. Ang opisina ni Mateo Alejandro de la Vega ay hindi isang opisina. Ito ay isang kaharian. Ang isang buong dingding ay salamin na nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin ng buong syudad. Ang mga kasangkapan ay minimalista, ngunit halatang mamahalin. Ang hangin ay malamig at tahimik, isang katahimikan na puno ng kapangyarihan. At pagkatapos ay pumasok siya, si Mateo. Sa personal, ang kanyang presensya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang larawan na nakita niya online. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na suit
na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang bawat galaw ay kontrolado. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na profesionalismo. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nag-alok na makipagkamay. Itinuro lamang niya ang isang silyang katad sa harap ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. "Miss Reyes," sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa silid. "Alam mo kung bakit ka narito. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag." Pagkatapos, inilatag niya ang lahat ng walang emosyon na parang nagbabasa ng isang ulat sa negosyo. Ang kanyang nakatatandang kapatid, si Sebastian, ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan kasama ang kanyang kasintahan. Linggid sa kaalaman ng lahat, mayroon silang isang anak, si Angelo. Ayon sa testamento ni Sebastian, ang malaking bahagi ng kanyang mana ay mapupunta sa kung sino man ang mag-aalaga sa kanyang anak. Ngunit may isang problema. Ang kanilang tiyahin, si Esmeralda, ay kinukwestiyon ang kakayahan ni Mateo na mag-alaga ng isang bata. Siya ay isang walang asawa, abalang negosyante. Naniniwala si Esmeralda na siya ang mas karapat-dapat. "Kailangan ko ng isang ina para kay Angelo," sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, matalim at mapanuri. "Isang babaeng may malinis na reputasyon, walang koneksyon sa aming mundo, na maaaring gumanap sa papel nang walang anumang komplikasyon. Kailangan kong ipakita sa lupon at sa aking pamilya na si Angelo ay nasa isang matatag at kumpletong tahanan. Kailangan kitang ipakilala bilang aking lihim na kasintahan, ang ina ng aking di umano'y anak." Inilapag niya ang isang makapal, leather-bound na dokumento sa mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang kontrata. Ang mga tuntunin ay malinaw at brutal. Si Liana ay titira sa kanyang penthouse sa loob ng 1 taon. Lahat ng kanyang komunikasyon ay susubaybayan. Hindi siya maaaring umalis ng walang pahintulot. Gaganap siya bilang isang mapagmahal na ina kay Angelo sa tuwing may mga bisita o sa mga pampublikong okasyon. Kapalit nito, ang De La Vega Foundation ay sasagutin ang lahat ng gastusin sa operasyon at pagpapagaling ni Miguel. At pagkatapos ng 1 taon, makakatanggap siya ng isang halaga na sapat na para hindi na siya magtrabaho pa sa buong buhay niya. Ito ay isang kasunduan sa demonyo. Ipagbibili niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang dignidad, ang kanyang pagkatao para sa buhay ng kanyang kapatid. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang mga ito. Ang kahinaan ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa harap ng lalaking ito. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Miguel, maputla, nahihirapan, ngunit laging nakangiti para sa kanya. Ang pagmamahal niya para sa kanyang kapatid ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Mas malakas kaysa sa kanyang pagmamataas. Kinuha niya ang mamahaling pluma na may nanginginig na kamay at pinirmahan ang dokumento. Ang pag-alala ay biglang naputol nang gumalaw si Angelo sa kanyang mga bisig. Ibinabalik si Liana sa kasalukuyan. Ang bagyo sa labas ay nagsisimula ng humupa. Ang mga dagundong ng kulog ay mas malayo na ngayon. Ang sanggol ay mahimbing nang natutulog. Ang kanyang paghinga ay kalmado at regular. Itinaas ni Liana ang kanyang tingin at nakita niya si Mateo na nakatayo pa rin doon. Ang kanyang mga braso ay nakahalokip-kip. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ang tensyon sa pagitan nila ay naroon pa rin. Ngunit ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Lumakad siya patungo sa kuna at maingat na inihiga si Angelo. Kinumutan niya ito at hinaplos ang malambot nitong buhok. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niyang naroon si Mateo. Sa sandaling iyon, siya ay isang ina lamang na nag-aalaga sa kanyang natutulog na anak. Nang tumayo siya at humarap, nakita niyang nakatingin si Mateo hindi sa kanya, kundi kay Angelo, sa liwanag na nagmumula sa isang maliit na lamp.
Nakita ni Liana ang isang bagay sa mga mata ng lalaki na hindi pa niya nakita dati. Hindi na ito ang malamig na tingin ng isang amo o ang matalim na tingin ng isang hukom. Sa loob ng isang segundo, isang kislap ng kalungkutan, ng pangungulila, ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang bakas ng kahinaan na agad din niyang itinago sa likod ng kanyang karaniwang maskara ng yelo. Naalala niya ang isang gabi, halos isang linggo na ang nakalipas, nang lagnatin si Angelo. Inalagaan niya ang bata buong gabi gamit ang lahat ng kanyang kaalaman sa nursing. Nang sa wakas ay makatulog siya sa silya sa tabi ng kuna dahil sa sobrang pagod, nagising siya sa pakiramdam ng isang bagay na malambot at mainit sa kanyang mga balikat. Isang kumot na cashmere. Alam niyang si Mateo ang naglagay nito. Walang sino man sa mga katulong ang maglalakas loob na pumasok sa silid nang walang utos niya. Ang simpleng kilos na yon ng kabaitan ay nagbigay sa kanya ng isang kislap ng pag-asa. Isang pag-asang marahil ay may puso sa likod ng bakal na pader na yon. Ngunit ang lalaking nagbanta na tatapusin ang kontrata kanina, ang lalaking ginamit ang sakit ng kanyang kapatid laban sa kanya, ay ang parehong lalaki na nagkumot sa kanya. Ang kanyang isipan ay naguluhan. Sino ba talaga si Mateo Alejandro de la Vega? Isang halimaw o isang taong nasasaktan din? Siguraduhin mong hindi na mauulit ito, sabi ni Mateo sa wakas. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at may awtoridad na pumuputol sa katahimikan. Hindi siya sumagot. Tumango lamang siya. Tumalikod si Mateo at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, huminto siya sa may pintuan. Hindi siya lumingon. Magaling ang ginawa mo sa pagpapatulog sa kanya, sabi niya. Ang mga salita ay tila pilit na lumabas sa kanyang bibig, halos isang bulong. At pagkatapos ay umalis na siya. Iniwan si Liana na mag-isa sa tahimik na silid, kasama ang natutulog na sanggol at ang umaalingaw-ngaw na mga salita na hindi niya inaasahan. Isang maliit na papuri, isang hindi sinasadyang pag-amin. Ito ay hindi isang paghingi ng tawad, ngunit para kay Liana, sa ginintuang hawla na ito kung saan ang bawat piraso ng init ay isang kayamanan, ito ay sapat na. Sa gabing yon, sa gitna ng humihinang bagyo, naintindihan ni Liana na ang kontratang kanyang pinirmahan ay may mga tuntunin na hindi nakasulat sa papel. Mga tuntunin ng puso, ng tapang, at ng isang hindi inaasahang koneksyon na nagsisimula ng mabuo sa pagitan ng tatlong taong pinagbuklod ng isang kasinungalingan. Ilang araw ang lumipas mula noong gabing iyon ng bagyo. Ang tensyon sa pagitan ni Liana at Mateo ay hindi nawala. Sa halip, ito ay nagbago ng anyo. Mula sa hayagang pag-aaway, ito ay naging isang maingat na katahimikan, isang uri ng armistice kung saan ang bawat isa ay gumagalaw sa paligid ng isa't isa na parang dalawang planeta na may kanya-kanyang orbit na nakatali lamang sa iisang sentro ng grabidad, si Angelo. Isang hapon, habang abala si Liana sa pagpapakain kay Angelo sa nursery, bumukas ang pinto ng walang katok. Si Mateo ay pumasok, nakasuot ng isang madilim na abong suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Hawak niya ang isang tablet, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liana. May pupuntahan tayo ngayong gabi, sabi niya. Hindi isang tanong kundi isang utos. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang nagbabasa ng isang memo. Ang taunang charity gala ng Montenegro Corporation, kailangan mong sumama sa akin. Napatigil si Liana sa pag-alog ng bote. Pero, sino po ang mag-aalaga kay Angelo? Iyon ang una niyang naisip, isang likas na reaksyon ng isang ina. Nakahanda na ang lahat para doon. Ang pinakamagaling na night nurse sa buong Manila ay darating. Ang problema ay hindi si Angelo, Miss Reyes. Ang problema ay ikaw. Tumigil siya sa harap niya. Ang kanyang anino ay bumalot sa kanya. Ang kontrata ay malinaw.
Ikaw ang ina ni Angelo, ang aking kasintahan. Oras na para gampanan mo ang papel na yon sa labas ng mga pader ng penthouse na ito. Ang takot ay gumapang sa puso ni Liana. Ang penthouse ay ang kanyang hawla, ngunit ito rin ang kanyang santuwaryo. Sa labas, sa mundo ni Mateo, siya ay isang impostor, isang kasinungalingan na naghihintay na mabunyag. Hindi po ako, hindi po ako bagay sa mga ganoong lugar. Mahina niyang sabi. Ang kanyang tingin ay nakababa sa sahig. Hindi ko po alam kung paano kumilos. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipinapadala doon para makipag-usap. Ipinapadala kita doon para maging maganda sa tabi ko at manahimik. Isang palamuti. Kaya mo naman sigurong gawin yon? Ang bawat salita ay isang sampal, isang palamuti. Ganoon lang ang tingin niya sa kanya. Itinaas ni Liana ang kanyang tingin. Ang pagsuway ay muling nag-alab sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Naalala niya ang mukha ni Miguel. Para kay Miguel, tiniis niya ang lahat. Tumango siya ng isang beses, isang matigas na galaw. Sige po, gagawin ko. Nasiyahan sa kanyang pagsunod, tumango rin si Mateo. Magaling! May darating na isang team dito, mamayang 5:00 para ayusan ka. Siguraduhin mong handa ka na. At tulad ng dati, tumalikod siya at umalis. Iniwan si Liana na may pusong naninikip dahil sa kahihiyan at takot. Eksaktong 5:00, isang grupo ng 3 tao. Isang hairstylist, isang makeup artist, at isang fashion stylist na may dalang malalaking garment bag ang dumating. Itinuring nila si Liana na parang isang manika. Pinaupo siya sa harap ng isang malaking salamin na may ilaw at nagsimulang magtrabaho. Sa loob ng 2 oras, naramdaman ni Liana na siya ay binubura at muling iginuguhit. Ang kanyang simpleng buhok ay naging eleganteng alon na nakalagay sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay ginawang isang canvas para sa mga mamahaling pampaganda na nagpapatingkad sa kanyang mga mata at nagbibigay kulay sa kanyang mga labi. At pagkatapos ay dumating ang damit. Nang ilabas ito ng stylist mula sa bag, napasinghap si Liana. Ito ay isang floor-length na gown na gawa sa sapphire blue na sutla na kumikinang na parang kalangitan sa gabi. Ang hiwa nito ay simple ngunit sopistikado, yumayakap sa kanyang katawan sa tamang mga lugar, na may isang manipis na strap sa isang balikat at isang banayad na pagkakahati sa binti. Isuot mo ito, utos ng stylist. Nang lumabas si Liana mula sa dressing room, kahit ang 3 propesyonal ay napatigil. Sa salamin, isang estranghero ang tumingin pabalik sa kanya. Ang babaeng naroon ay hindi si Liana Reyes, ang simpleng nursing student. Ito ay isang babaeng may dignidad, misteryo, at isang kagandahang hindi niya alam na taglay niya. Nang mag-isa na lang siya, lumapit si Mateo sa pintuan ng kanyang silid. Handa ka na ba? Aalis na ta. Napatigil ang kanyang mga salita sa ere. Nakatayo si Liana malapit sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad sa gabi ay nagsisilbing kanyang backdrop. Ang asul na damit ay tila sumasayaw sa bawat hininga niya. Nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay parang 2 malalim na lawa na puno ng hindi masabing emosyon. Sa sandaling iyon, ang maskara ng yelo ni Mateo ay nagkaroon ng lamat. Ang kanyang mga mata, na karaniwang matalim at mapanuri, ay lumambot ng bahagya at may isang bagay na kumislap doon. Paghanga, marahil pagkabigla, isang emosyon na napakabilis na nawala at pinalitan muli ng kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Ngunit nakita ito ni Liana. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nakatayo roon, nakatingin lamang sa isa't isa. Sa wakas, tumikhim si Mateo na tila nagising mula sa isang panaginip. Tara na, sabi niya, ang kanyang boses ay mas magaspang kaysa sa dati. Tumalikod siya ng mabilis, na parang ayaw niyang makita pa ni Liana ang epekto nito sa kanya.
Ang ballroom ng The Peninsula Manila ay isang dagat ng karangyaan. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang na parang mga bituin sa itaas ng mga taong nakasuot ng mga designer gown at tuxedo. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng mahinang tunog ng isang string quartet. Para kay Liana, ito ay isang ibang mundo, isang planeta na hindi niya alam na umiiral. Nang pumasok sila ni Mateo, lahat ng pag-uusap ay tila huminto. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Naramdaman ni Liana ang bawat tingin na parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at humigpit ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Mateo. Naramdaman niya ang pagtigas ng mga kalamnan nito sa ilalim ng kanyang kamay, ngunit ang presensya nito ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na nakatayo. Relax ka lang, bulong ni Mateo. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga. Huwag mong hayaang makita nilang natatakot ka. Ang mga taong ito ay parang mga lobo. Kapag naamoy nila ang takot, susugurin ka nila. Ang kanyang babala ay hindi nakatulong. Ngunit habang naglalakad sila, napansin ni Liana kung paano yumuko ang mga tao, kung paano sila gumawa ng daan para kay Mateo. Ang kanyang kapangyarihan ay isang hindi nakikitang kalasag na pumapalibot sa kanila. Habang kinakausap ni Mateo ang ilang mga kasosyo sa negosyo, si Liana ay tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Sinusubukang maging ang palamuti na gusto niya. Ngunit alam niyang siya ang sentro ng usapan. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya lumingon. Sino siya? Saan siya galing? Hindi ko siya kilala. At pagkatapos, dumating ang reyna ng mga lobo. Si Isabel Montenegro ay parang isang apoy na naglalakad. Ang kanyang pulang-pulang damit ay agaw pansin, at ang kanyang perpektong ayos na buhok at mga diamanteng alahas ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liana na may isang matamis ngunit mapanganib na ngiti. Mateo, mahal, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang pulot na may lason. Hinalikan niya si Mateo sa pisngi, isang kilos na sobrang posesibo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Liana. At sino naman itong magandang kasama mo? Bago pa man makasagot si Mateo, nagpatuloy si Isabel. Ang kanyang tingin ay sinusuri si Liana mula ulo hanggang paa. Hindi ka pamilyar sa akin. Sigurado akong hindi pa kita nakikita sa alinman sa mga party namin. Siya si Liana Reyes, simpleng sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagbababala. Ang ngiti ni Isabel ay lumawak. Reyes? Parang hindi ko pa narinig ang pangalang yan sa Forbes Park o Dasmariñas Village. Siguro sa ibang lugar ka nakatira? Ang kanyang tanong ay tila inosente. Ngunit ang bawat salita ay puno ng panunuya na idinidiin ang pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay. Sabihin mo sa akin, Liana, nagpatuloy si Isabel, lumapit pa ng kaunti. Ano ba ang ginagawa mo sa buhay? Sigurado akong napakahusay mo. Sa pag-akyat, ang huling salita ay ibinulong niya ng may mali siya, sapat lang para marinig nilang tatlo. Ang insulto ay direktang tumama sa puso ni Liana. Naramdaman niyang namula ang kanyang mukha at ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Gusto niyang tumakbo, magtago, mawala na lang. Yumuko siya, hindi na makatingin pa sa mapanlait na mukha ni Isabel. Nang akmang hahakbang siya paatras, naramdaman niya ang isang kamay na biglang humigpit sa kanyang baywang. Hinihila siya papalapit sa isang matigas at mainit na katawan. Nagulat si Liana at napatingin kay Mateo. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong yelo. Ang kanyang mga mata na nakatitig kay Isabel ay naglalaman ng isang panganib na nagpalamig sa hangin sa kanilang paligid. Ang kanyang angkan, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay mababa, kalmado, ngunit puno ng nakamamatay na awtoridad na nagpatahimik sa lahat sa kanilang paligid. Ang kanyang angkan, Isabel,
ay ang magiging De La Vega sa hinaharap. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakapaligid na panauhin. Ang mga bulungan ay biglang naging isang dagundong. Si Liana ay napatulala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tumingin si Mateo mula kay Isabel na ngayon ay maputla at hindi makapagsalita patungo sa mga nagulat na mukha sa paligid nila. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaba sa kanya at sa isang iglap, ang yelo sa kanyang mga mata ay tila natunaw. Pinalitan ng isang bagay na proteksyon. Mayroon ka bang problema doon, Miss Montenegro? Tanong niya kay Isabel. Ang bawat salita ay isang patak ng asido. Walang nagawa si Isabel kundi umiling. Ang kanyang perpektong ngiti ay nawala. Napalitan ng isang ekspresyon ng galit at pagkatalo. Sa isang huling masamang tingin kay Liana, tumalikod siya at mabilis na lumayo, na parang isang reyna na natalo sa sarili niyang korte. Hinila ni Mateo si Liana palayo sa gitna ng atensyon, patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng ballroom. Ang kanyang kamay ay hindi pa rin bumibitaw sa kanyang baywang. Ang biyahe pauwi ay binalot ng isang makapal na katahimikan. Sa loob ng Rolls-Royce, tanging ang mahinang ugong ng makina at ang mga ilaw ng syudad na dumadaan ang gumagalaw. Si Liana ay nakaupo sa pinakadulo ng kanyang upuan. Ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo ng mga emosyon. Ang mga salita ni Mateo ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Ang kanyang angkan ay ang magiging De La Vega sa hinaharap. Bakit niya sinabi iyon? Para lang ba ito sa palabas o may iba pa? Ang kanyang pagtatanggol ay napakatotoo, napakabigat. Hindi niya mapigilan ang pag-asang umusbong sa kanyang puso. Isang pag-asa na agad niyang sinaway. Hindi. Isa lang itong bahagi ng kontrata. Isang pag-arte. Ngunit kailangan niyang malaman. Bakit niyo po ginawa iyon? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa katahimikan. Hindi lumingon si Mateo. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon sa labas ng bintana, sa madilim na tanawin na dumadaan. Sa loob ng mahabang panahon, akala ni Liana ay hindi na siya sasagot. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang boses ay iba. Wala na ang lamig at awtoridad. Ito ay mababa at puno ng isang kalungkutan na hindi pa naririnig ni Liana dati. Ang kapatid ko, si Sebastian, nagsimula siya na parang nagsasalita sa kanyang sarili. Siya ang dapat na CEO ngayon, hindi ako. Siya ang mas magaling, mas mabait, ang gintong anak ng pamilya De La Vega. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang anino lamang sa salamin ng bintana. Pero meron siyang isang kahinaan. Umibig siya. Umibig siya sa isang babaeng hindi katanggap-tanggap sa aming pamilya. Isang pintor na walang pangalan, isang babaeng walang yaman. Simple, katulad mo. Ang huling dalawang salita ay binitawan niya ng may bigat. Tinutulan sila ng buong pamilya, lalo na ang aming lolo. Ipinagbantaan siyang tatanggalan ng mana. Ipinagbantaan siyang sisirain ng babae. Pero matigas ang ulo ni Sebastian. Balak nilang tumakas, magsimula ng bagong buhay kasama ang kanilang bagong silang na anak, si Angelo. Napatakip si Liana sa kanyang bibig. Hindi na sila nakalayo. Nagpatuloy si Mateo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Isang gabi, habang papunta sila sa isang lihim na lugar, na aksidente ang kanilang sinasakyan. Pareho silang namatay noon din. Ang sakit sa kanyang boses ay hindi maitatago. Isang sugat na malinaw na sariwa pa rin. Iniwan nila si Angelo. Ang tanging alaala na mayroon ako sa aking kapatid. At ako ang nanumpa na poprotektahan ko ang batang yon sa lahat. Kahit sa sarili naming pamilya. Sa wakas, lumingon siya kay Liana at sa madilim na ilaw ng kotse, nakita niya ang luhang kumikislap sa gilid ng kanyang mga mata.
Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagpakita ng ganitong kahinaan si Mateo. Nakita ko kung paano nila hinusgahan ang babaeng mahal ng kapatid ko. Nakita ko kung paano nila siya minaliit dahil lang sa kanyang pangalan. At kanina, nang tingnan ka ni Isabel, nakita ko itong nangyayari ulit. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa kanya, matindi at puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Liana dati. Hindi ko hahayaang maulit ang trahedyang yon, hindi habang ako ang may control. Sa sandaling iyon, lahat ay nagbago. Naintindihan ni Liana. Ang kanyang pagtatanggol kanina ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa babaeng mahal ng kapatid niya. Ito ay para kay Sebastian. Ito ay para kay Angelo. At sa pag-unawang yon, isang matinding alon ng pakikiramay ang bumalot sa kanya para sa lalaking ito. Sa likod ng malamig na CEO, sa likod ng malupit na amo, ay isang lalaking nagluluksa, isang kapatid na puno ng pagsisisi, isang tiyuhin na gagawin ng lahat para protektahan ang huling piraso ng kanyang nawalang kapatid. Hindi na siya isang palamuti. Sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng mga lobo, ginawa siyang kalasag ni Mateo. At naintindihan ni Liana na ang kontratang kanilang pinirmahan ay may mga tuntunin na hindi nakasulat sa papel, mga tuntunin ng puso, ng sakit, at ng isang hindi inaasahang koneksyon na nabubuo sa pagitan ng dalawang taong nasasaktan na pinagbuklod ng isang kasinungalingan para protektahan ang isang katotohanan. Ang katahimikan na sumunod sa gabing iyon ay mas mabigat kaysa sa pinakamalakas na bagyo. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi sinasabing salita, mga tingin na nagtatagal, at isang kamalayan sa isa't isa na lumampas na sa mga hangganan ng kanilang kontrata. Para kay Liana, ang penthouse ay hindi na isang malamig na hawla. Ito ay naging isang komplikadong espasyo kung saan ang takot at isang umuusbong na damdamin ay magkasamang naninirahan. Ngunit sa ibang bahagi ng syudad, sa isang penthouse na kasinggara ngunit puno ng lason, ang katahimikan ay sinisira ng tunog ng nababasag na kristal. Si Isabel Montenegro ay naghagis ng isang baso ng champagne sa pader na gawa sa marmol. Ang mamahaling alak ay dumaloy na, parang dugo sa maputlang bato. Ang kanyang mukha, na laging perpektong nakangiti sa harap ng mga kamera, ay ngayon ay isang maskara ng galit at kahihiyan. Ang mga salita ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na sampal. Ang kanyang angkan ay ang magiging De La Vega sa hinaharap. De La Vega! Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang hamak na Reyes na magiging De La Vega, hindi habang ako'y nabubuhay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Isang numero lang ang tinawagan niya. Ginoong Vargas, sabi niya nang may lamig sa kanyang boses na kayang magpayelo ng apoy. May trabaho ako para sa'yo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Liana Reyes. Bawat sikreto, bawat kahinaan, bawat buto sa kanyang aparador. Hindi ako interesado sa presyo. Interesado ako sa resulta. Sa loob lamang ng 24 na oras, isang manipis na Manila envelope ang ipinadala sa kanyang opisina. Sa loob nito ay ang buong buhay ni Liana Reyes na nakalatag sa mga itim at puting papel. Ang kanyang pagtigil sa pag-aaral ng nursing, ang kanyang simpleng tirahan sa Quezon City, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang medikal na talaan ni Miguel Reyes, ang kanyang nakababatang kapatid na may malubhang sakit sa puso at nangangailangan ng isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Ito na yon, ang perpektong bala. Ngayon, kailangan na lang niya ng perpektong pagbaril. Makalipas ang ilang araw, isang imbitasyon ang dumating para kay Liana. Ito ay mula sa Montenegro Children's Heart Foundation.
Isang charity event para sa mga batang may sakit sa puso. Ang imbitasyon ay personal na naka-address sa kanya na may sulat kamay na tala mula kay Isabel. Liana, narinig ko ang tungkol sa iyong interes sa pag-aalaga. Naisip ko na baka gusto mong makita ang ginagawa namin. Isang pribadong paglilibot bago ang opisyal na kaganapan. Huwag kang mag-alala, walang media. Nag-alinlangan si Liana. Ang pangalan pa lang ni Isabel ay nagdulot na ng panginginig sa kanya. Ngunit ang dahilan, mga batang may sakit sa puso, ay tumama sa kanyang pinakamalambot na bahagi. Naalala niya si Miguel. Ito ay isang pagkakataon upang makatulong kahit sa maliit na paraan. Nang ipakita niya ito kay Mateo, tumangulang ito. Ang kanyang isip ay abala sa mga papeles. Gawin mo ang gusto mo. Basta mag-ingat ka. Ang pribadong paglilibot ay ginanap sa isang mamahaling coffee shop malapit sa ospital na pinopondohan ng foundation. Naghihintay si Isabel, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing lamig ng yelo. Liana, salamat sa pagdating. Sabi niya, niyakap pa siya na parang matagal na silang magkaibigan. Habang nag-uusap sila tungkol sa foundation, isang lalaki, ang aksidenteng lumapit sa kanilang mesa. Isabel, anong pagkakataon? Sabi ng lalaki, na may hawak na recorder na nakatago sa kanyang bulsa. Oh, Ricky, kumusta? Siya nga pala si Liana Reyes, ang fiancé ni Mateo de la Vega. Masayang pagpapakilala ni Isabel. Si Ricky ay isang manunulat para sa isang lifestyle magazine. Naghahanap siya ng mga kwentong nakaka-inspire. Ang lalaki, si Ricky, ay umupo at ngumiti ng buong kabaitan kay Liana. Miss Reyes, isang karangalan. Narinig ko ang tungkol sa inyo. Napakaswerte ninyo kay Ginoong de la Vega. Isang napakabuting tao, hindi ba? Lalo na sa kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Si Liana, na hindi sanay sa ganitong atensyon ay namula. Opo, napakabuti po niya. Narinig ko rin na mayroon kang kapatid na may karamdaman. Tanong ni Ricky, ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Napakahirap siguro niyan. Ang mga gastos sa ospital ngayon, nakakalula. Ang puso ni Liana ay kumirot sa pagbanggit kay Miguel. Opo, mahirap po talaga, pero gagawin ko po ang lahat para sa kanya. At ginagawa mo nga, sabi ni Isabel, hinawakan ng kamay ni Liana. Napakapalad ni Miguel na meron siyang kapatid na tulad mo at napakapalad mo rin kay Mateo. Bihira ang isang lalaking handang akuin ang ganoong responsibilidad para sa pamilya ng kanyang mapapangasawa. Ang bayaran ng buong operasyon, iyon ay tunay na pag-ibig. Nahulog si Liana sa bitag. Ang kanyang pagnanais na ipagtanggol ang karangalan ni Mateo, na ipakita na hindi lang siya isang babaeng pinupulot ng pera, ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Hindi po ganoon. Mahina niyang sabi, nais iwasto ang kanilang maling akala. Ang tulong niya ay bahagi po ng aming kasunduan. Sumimangot si Ricky na parang naguguluhan. Kasunduan? Anong ibig mong sabihin? Isa po itong kontrata, pag-amin ni Liana. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ako po ang ina ni Angelo, kapalit ng pagpapagamot niya kay Miguel. Iyon po ang aming napagkasunduan. Ang ngiti ni Isabel ay hindi nagbago. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliyab sa tagumpay. Ang recorder ni Ricky ay tahimik na nakakuha ng bawat salita, bawat pag-amin, bawat piraso ng katotohanan na sisira sa mundo ni Mateo de la Vega. Kinabukasan, sumabog ang bomba. Ang umaga ay nagsimula ng payapa. Si Liana ay nagpapakain kay Angelo nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Mateo na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng kalangitan sa gabi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa nakikita ni Liana dati. Hawak niya ang isang tablet at itinapon niya ito sa mesa sa harap niya. Sa screen ay isang headline mula sa pinakamalaking online news portal. CEO de la Vega, nilinlang ang sariling pamilya, bumayad ng pekeng ina para sa pamana.
Sa ilalim nito ay isang audio player. Pinindot ni Mateo ang play. Ang boses ni Liana, mahina at nag-aalinlangan, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isa po itong kontrata. Ako po ang ina ni Angelo, kapalit ng pagpapagamot niya kay Miguel. Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Liana. Naramdaman niyang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Mateo, ako. Hindi ko. Huwag kang magsalita. Sigaw niya, ang kanyang boses ay isang kulog. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Alam mo ba? Ipinakita niya sa kanya ang stock market ticker sa kanyang telepono. Ang De La Vega Global Holdings, DVH, ay pula lahat, bumabagsak ng mabilis. Iyan ang ginawa mo. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Hindi ko sinasadya. Humikbi si Liana, ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mga mata. Ginawa nila akong bitag. Bitag? O katangahan? Sumbat niya, lumapit sa kanya. Ang kanyang presensya ay nakakatakot. Sinabi ko sa'yo na mag-ingat ka. Isang simpleng utos, Liana, hindi mo pa magawa. Ang tiwala ko, ibinigay ko sa'yo at ganito ang isinukli mo. Ang kanyang telepono ay muling tumunog. Nakita ni Liana ang pangalan sa screen. Don Alejandro de la Vega, ang kanyang lolo. Sinagot ito ni Mateo. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Lolo. Hindi narinig ni Liana ang sinabi ng matanda, ngunit nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Mateo, kung paano ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, desperasyon. Hindi, Lolo, pakinggan niyo muna ako. Isang mahabang katahimikan. Hindi ko siya kayang paalisin. Opo, naiintindihan ko. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mga mata ay parang dalawang basag na salamin. Tumingin siya kay Liana at sa pagkakataong yon, wala nang galit. Tanging isang malamig, nakakakilabot na kawalan. Ang lolo ko, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Binigyan niya ako ng pagpipilian, paalisin ka at pakasalan si Isabel para ayusin ang gulong ito. O tanggalan ako ng lahat, ang posisyon ko, ang mana ko, lahat. Ang mga salita ay bumaon kay Liana na parang yelo. Siya ang dahilan. Siya ang sumira sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo niya para kay Angelo, para sa alaala ng kanyang kapatid, ay nawala ng saysay dahil sa kanya. Mateo, patawarin mo ako. Isang tawa. Walang kagalakan at puno ng pait ang kumawala sa kanya. Patawad. Maibabalik ba ng patawad mo ang 10 bilyong nawala sa kumpanya sa loob lang ng isang oras? Maibabalik ba nito ang tiwala ng board? Ang pangalan ng pamilya natin? Hinawakan niya ang kanyang buhok sa pagkabigo. Bakit ako naging kampante? Bakit ako nagtiwala sa isang tulad mo? Ang huling pangungusap na iyon ang sumira sa lahat ng natitirang lakas ni Liana. Hindi na ang takot o pagsisisi ang naramdaman niya, kundi isang matinding sakit. Isang tulad ko. Ulit niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong lakas. Ano ba ako sa'yo, Mateo? Isang katulong. Isang palamuti na isinasama mo sa party? Isang piyon sa laro mo para makuha ang mana mo? Tumayo siya. Hinarap ang kanyang galit ng sarili niyang sakit. Oo, nagkamali ako. Naging tanga ako. Pero kailanman ba ay tinuring mo akong higit pa sa isang kasangkapan? Sa likod ng lahat ng ito, ako lang ang nag-iisa na tunay na minahal si Angelo. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil siya ay isang inosenteng bata na nangangailangan ng ina. Ang kanilang mga sigaw ay napuno sa buong penthouse, isang marahas na sayaw ng mga akusasyon at nasirang puso. Ang bawat salita ay isang sandata na idinisenyo upang saktan, at bawat isa ay tumama sa target. Nang sa wakas ay humupa ang sigawan, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Si Mateo ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay tila pasa ng bigat ng buong mundo. Si Liana ay nanatili sa kinatatayuan, basang-basa sa luha,
Ang kanyang puso ay basag na basag. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Sa gabing iyon, nang ang buong penthouse ay balot na sa dilim at katahimikan, at si Mateo ay nakakulong sa kanyang opisina, kasama ang isang bote ng alak, si Liana ay gumawa ng kanyang desisyon. Hindi niya hahayaang masira si Mateo nang dahil sa kanya. Ang tanging paraan para mailigtas niya ito ay ang alisin ang kanyang sarili sa equation. Kinuha niya si Angelo mula sa kanyang kuna. Ang mainit na katawan ng sanggol ay isang aliw sa kanyang nagyayelong kaluluwa. Hinalikan niya ang noo nito. Isang luha ang tumulo sa pisngi ng natutulog na bata. Umupo siya sa kanyang desk at nagsulat. Hindi ito isang simpleng paalam. Ito ay isang pag-amin, isang paghingi ng tawad, at isang pagpapalaya. Mateo, patawad. Walang sapat na salita para ipahayag ang bigat ng aking pagsisisi. Sinira ko ang lahat ng iyong pinrotektahan. Ako ang naging trahedya na sinubukan mong iwasan. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa para sa aking kapatid. Ang kabaitan mong yon, kahit na nakatago sa likod ng isang kontrata, ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Ang presyo ay ikaw. Huwag mo akong alalahanin. Huwag mo kaming hanapin. Piliin mo ang iyong pamilya, ang iyong mana. Iyon ang nararapat para sa'yo. Si Isabel, marahil, siya ang tamang sagot. Pinalalaya na kita mula sa ating kasunduan. Pinalalaya na kita mula sa akin. Alagaan mo ang iyong sarili. Liana, iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng unan ni Mateo. Pagkatapos, dala-dala ang isang maliit na bag at si Angelo na mahigpit na nakabalot sa kanyang mga braso, tahimik siyang lumakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang palayo sa nursery, palayo sa silid ni Mateo, ay isang kirot sa kanyang puso. Ang penthouse, ang kanyang ginintuang hawla, ay tila bumubulong ng kanyang pangalan, hinihila siyang pabalik. Ngunit nagpatuloy siya. Nang tumayo siya sa harap ng mga pinto ng elevator, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang malawak na espasyo ay madilim at walang buhay. Isang testamento sa pamilyang kanilang sinubukang itayo. Isang pamilyang binuo sa isang kasinungalingan at ngayon ay winasak ng katotohanan. Pumasok siya sa elevator. Habang ang mga pinto ay dahan-dahang nagsasara, tuluyan nang isinasara ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Isang huling hikbi ang kumawala sa kanya. Ang ginintuang hawla ay nawala at siya ay muling malaya. Ngunit ang kalayaan ay hindi kailanman naramdaman na kasing sakit at kasing lungkot nito. Ang unang liwanag ng umaga ay isang malupit na kaaway. Gumapang ito sa mga siwang ng mamahaling kurtina sa penthouse ni Mateo. Isang maputlang sinag na tila nangungutya sa dilim na bumalot sa kanyang kaluluwa. Nagising siya hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa sigawan nila kagabi, mas masakit pa sa bawat salitang ibinato niya na parang lason. Ang kanyang ulo ay pumipintig sa sakit, isang paalala ng halos isang boteng whiskey na ininom niya sa kanyang opisina. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa kakaibang pakiramdam ng kawalan na kumakalat sa kanyang dibdib. Ang penthouse, na dati puno ng mga tunog ng buhay, ang mahinang pag-iyak ni Angelo, ang maingat na mga yabag ni Liana, ay ngayon ay parang isang libingan. Bumangon siya, ang kanyang katawan ay mabigat sa pagsisisi. Liana, tawag niya. Ang kanyang boses ay paos at basag. Walang sumagot. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Liana! Sigaw niya. Mas malakas na ngayon, desperado. Naglakad siya palabas ng kanyang silid. Bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang sala ay walang tao. Ang kusina ay malinis at tahimik. Tumakbo siya papunta sa nursery. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Tinulak niya ito at ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang kuna ay walang laman. Ang kumot na may burda ng maliliit na anghel ay maayos na nakatupi.
Ang hangin ay amoy, baby powder pa rin. Isang multo ng presensya na wala na roon. Hindi, hindi, bulong niya. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Nagbalik siya sa kanyang silid-tulugan. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa lahat ng posibleng kahindik-hindik na senaryo. At doon, sa ibabaw ng kanyang unan na gusot-gusot, nakita niya ito. Isang piraso ng puting papel, maingat na nakatupi. Ang sulat kamay ni Liana, na karaniwan ay perpekto at tuwid, ay bahagyang nanginginig. May isang maliit na mansa sa ibabang bahagi ng papel, isang tuyong bakas ng luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Mateo, patawad. Walang sapat na salita para ipahayag ang bigat ng aking pagsisisi. Sinira ko ang lahat ng iyong pinrotektahan. Ako ang naging trahedya na sinubukan mong iwasan. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga akusasyon kagabi, malupit, makasarili, puno ng galit, ay bumalik sa kanya na parang isang alingawngaw. Siya ang gumawa sa kanya na ganito ang maramdaman. Siya ang nagtulak sa kanya sa puntong ito. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa para sa aking kapatid. Ang kabaitan mong iyon, kahit na nakatago sa likod ng isang kontrata, ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Ang presyo ay ikaw. Napapikit siya ng mariin. Ang kabaitan, tinawag niya itong kabaitan, samantalang ginamit niya ito bilang isang kadena para itali siya sa kanyang tabi, isang armas para kontrolin siya. At sa kabila ng lahat, pasasalamat pa rin ang nakikita niya. Huwag mo akong alalahanin. Huwag mo kaming hanapin. Piliin mo ang iyong pamilya, ang iyong mana. Iyon ang nararapat para sa'yo. Si Isabel, marahil siya ang tamang sagot. Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanya. Isabel, ang kanyang pamilya, ang kanyang mana. Ang mga bagay na dati bumubuo sa kanyang buong mundo, ay ngayon ay parang abo sa kanyang bibig. Walang lasa, walang halaga. Pinalalaya na kita mula sa ating kasunduan. Pinalalaya na kita mula sa akin. Alagaan mo ang iyong sarili. Liana, bumagsak ang sulat mula sa kanyang mga kamay. Pinalalaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay hindi kailanman naramdaman na parang isang hatol na kamatayan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng marangyang katahimikan ng kanyang penthouse, sa gitna ng mga guho ng kanyang perpektong binalak na buhay, isang katotohanan ang tumama sa kanya nang may puwersa ng isang bagyo. Mahal niya si Liana. Hindi niya alam kung kailan ito nagsimula. Marahil ay noong nakita niya kung paano niya alagaan si Angelo na may pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera. O marahil ay sa party nang tumayo siya laban kay Isabel, hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang babaeng may dignidad. O marahil, sa simula pa lang, sa likod ng kanyang malamig na panlabas, ang init ng kanyang kaluluwa ay nagsimula nang tunawin ng yelo sa paligid ng kanyang puso. At ngayon, wala na siya. Kinuha niya ang lahat ng liwanag at iniwan siya sa dilim. Ang imperyo, ang pangalan, ang yaman, lahat ay walang kahulugan. Sila ay mga pader lamang ng isang kulungan na ngayon lang niya napagtanto na siya mismo ang nagtayo sa paligid ng kanyang sarili. Isang bagong apoy ang nag-alab sa loob ni Mateo. Hindi na ito ang malamig na apoy ng galit, kundi ang nagngangalit na apoy ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya ang CEO na nagliligtas ng isang naluluging kumpanya. Siya ay isang lalaking nagliligtas ng kanyang buhay. Ang kanyang unang tawag ay sa kanyang pinuno ng seguridad. Hanapin mo si Liana Reyes at si Angelo. Gamitin mo ang lahat ng yaman ng De La Vega Corporation. Bawat camera, bawat contact, bawat peso. Gusto kong malaman kung nasaan sila bago sumikat ang araw ng lubusan. Now, ang pangalawang tawag ay sa kanyang legal counsel. Magpatawag ka ng emergency board meeting.
Isang oras mula ngayon, walang excuse na tatanggapin. Ang pangatlong tawag ay sa kanyang PR head. Mag-schedule ka ng isang press conference. Pagkatapos ng board meeting, i-broadcast ito ng live sa lahat ng network. Sa loob ng isang oras, ang mundo ng negosyo ng Maynila ay nagulantang. Ang mga miyembro ng board ng De La Vega Global Holdings ay nagmamadaling pumasok sa conference room. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Nakatayo si Mateo sa dulo ng mahabang mesa, hindi suot ang kanyang karaniwang perpektong terno, kundi ang gusot na damit mula kagabi. Ang kanyang mga mata ay mayroong isang mapanganib na kislap. Gentlemen, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Alam ninyo ang balita, ang stock natin ay bumagsak, ang pangalan natin ay nasa putik, at lahat ng ito ay dahil sa isang katotohanan na sinubukan kong itago. Walang pagtanggi, walang palusot. Hinarap niya ang kanilang mga tingin, ang kanilang paghuhusga. Pagkatapos ng board meeting, hinarap niya ang mas malaking halimaw, ang media. Ang silid ay puno ng mga nag-uunahang reporter. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat. Sa unahang hilera, nakaupo ang kanyang lolo, si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matigas na bato. Sa tabi niya ay si Isabel. Ang kanyang ngiti ay pilit. Nanonood na parang isang buwitre na naghihintay sa kanyang pagkakataon. Lumakad si Mateo papunta sa podium. Ang ingay ay unti-unting humina. "Magandang umaga," sabi niya. "Hindi ako narito upang magsinungaling. Totoo ang nasa balita. Mayroong kontrata sa pagitan ko at ni Liana Reyes." Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ang mukha ni Don Alejandro ay lalong nagdilim. "Ngunit hindi ninyo alam ang buong kwento." Nagpatuloy si Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. "Ilang buwan na ang nakalipas, namatay ang aking kapatid, si Sebastian." Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Namatay siya kasama ang babaeng kanyang minahal, isang babaeng hindi katanggap-tanggap sa aming pamilya dahil wala siyang apelyido o yaman. Iniwan nila ang isang anak, si Angelo, ang aking pamangkin, ang huling piraso ng aking kapatid. Ang kontrata ay hindi isang paraan para dayain ng sinuman. Ito ay isang desperadong hakbang ng isang lalaking hindi alam kung paano mag-alaga ng isang sanggol. Isang lalaking gustong protektahan ang pamana ng kanyang kapatid mula sa parehong paghuhusga na pumatay sa kanila. Kailangan ni Angelo ng isang ina. At natagpuan ko siya kay Liana Reyes. Tumingin siya diretso sa kamera, na parang kinakausap niya ang buong mundo, na parang kinakausap niya si Liana, nasaan man siya. Si Liana Reyes ay hindi isang pekeng ina. Sa loob ng ilang buwan, ipinakita niya kay Angelo ang pagmamahal na higit pa sa kayang ibigay ng dugo. Tinuruan niya ako kung ano ang ibig sabihin ng maging isang ama. Tinuruan niya ako kung ano ang ibig sabihin ng magmahal. Ang huling salita ay binitiwan niya ng may bigat at katiyakan. Ang mga bulungan ay naging isang ganap na katahimikan. "Ito ang aking huling pahayag." Pagtatapos niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ibinibigay ko ang aking posisyon bilang CEO ng De La Vega Global Holdings. Tinatalikuran ko ang bawat sentimo ng aking mana, ngunit hindi ko isusuko ang babaeng mahal ko at ang batang itinuturing kong anak. Si Liana Reyes ang aking pamilya, at hahanapin ko sila kahit na ito ang huling bagay na gagawin ko sa buhay ko." Bago pa man makabawi ang sinuman, tumalikod siya at umalis sa podium. Iniwan ang isang mundong nagkakagulo, isang pamilyang galit na galit, at isang imperyong gumuho. Wala siyang pakialam, isa lang ang mahalaga. Tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang hepe ng seguridad. "Sir, meron na kaming lead. Isang bus ticket papuntang Batangas. Binili kaninang madaling araw." Batangas, ang kanyang bayan. Siyempre, kung saan man siya naroroon, doon siya babalik. Pinaharurot ni Mateo ang kanyang sports car palabas ng Maynila. Ang mga nagtataasang gusali
ay napalitan ng mga luntiang bukirin. Ang maruming hangin ng syudad ay napalitan ng malinis na simoy ng probinsya. Sa bawat kilometrong kanyang tinatahak palayo sa kanyang dating buhay, mas nararamdaman niyang papalapit siya sa kanyang tunay na tahanan. Dumating siya sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda sa Batangas habang ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay isang kakaibang tanawin sa gitna ng mga simpleng bahay, napawid at mga bangkang nakahilera sa dalampasigan. Nagtanong siya sa isang matandang mangingisda. Ipinakita ang litrato ni Liana sa kanyang telepono. Itinuro ng matanda ang isang direksyon sa kahabaan ng baybayin. Naglakad siya sa buhangin. Ang tunog ng alon ay isang banayad na musika. At doon, sa di kalayuan, nakita niya sila. Si Liana ay nakaupo sa dalampasigan, nakayakap kay Angelo na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Ang liwanag nito ay nagbigay ng isang ginintuang sinag sa kanyang buhok. Nakasuot lamang siya ng simpleng bestida. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa buhangin. Sa kabila ng kalungkutan sa kanyang mukha, para kay Mateo, hindi pa siya kailanman naging mas maganda. Dahan-dahan siyang lumapit, natatakot na baka masira ang sandali, na baka isa lang itong panaginip at maglalaho siya kapag siya'y gumalaw. Narinig niya ang kanyang mga yabag at lumingon. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Pagkatapos ay napuno ng takot at sa huli, isang kislap ng hindi maipaliwanag na pag-asa. Tumayo siya, mas sinigpitan ng yakap kay Angelo, na parang handang tumakbo anumang oras. Tumigil si Mateo ilang talampakan mula sa kanya. Hindi niya pinansin ang yaman, ang gulo sa Maynila o ang kanilang kontrata. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo. Liana, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi niya kailanman ipinakita kaninuman. Patawarin mo ako. Ang mga luhang kanina pa niya, pinipigilan ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Nagkamali ako. Nagpatuloy siya. Bawat salita ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sinaktan kita. Ginamit kita. Naging duwag ako. At dahil doon, habang buhay akong hihingi ng tawad sa'yo. Humakbang siya palapit. Mali ako nang gamitin ko ang kontrata para itali ka sa akin. Ngayon, gusto kong gamitin ang buong buhay ko para pakiusapan kang manatili sa tabi ko. Hindi bilang isang empleyado, hindi bilang isang pekeng ina, kundi bilang asawa ko, bilang ina ng ating anak. Sa harap niya, sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, ang makapangyarihang si Mateo Alejandro de la Vega, ang bagyo ng Makati, ay dahan-dahang lumuhod sa buhanginan. Isang hari na isinusuko ang kanyang korona para sa kanyang reyna. Liana Reyes, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagsamba at pangako. Pakasalan mo ako. Hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong mahalin ka sa paraang nararapat sa'yo sa bawat araw ng buhay ko. Hindi na napigilan ni Liana ang kanyang paghikbi. Isang tunog ng sakit, ng kalituhan, ngunit higit sa lahat, ng napakatinding kaligayahan. Sa gitna ng kanyang mga luha, dahan-dahan siyang tumango. Isang tango na nagselyo sa kanilang nakaraan at nagbukas ng kanilang kinabukasan. Oo, bulong niya sa hangin. Oo. Tumayo si Mateo at maingat na inilapit ang kanyang sarili. Hinaplos niya ang pisngi ni Angelo at pagkatapos ay ang basang mukha ni Liana, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. At doon, sa dalampasigan ng Batangas, habang ang huling sinag ng araw ay nagpapaalam, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pagpapatawad, ng pagbabalik, ng isang panibagong simula. Ang tatlong anino nila ay naging isa sa ilalim ng papalubog na araw. Isang pamilya na hindi binuo sa kontrata o sa kasinungalingan,
kundi sa isang pag-ibig na sinubok ng apoy at natagpo ang mas matibay pa sa anumang bakal, mas mahalaga pa sa anumang ginto. Ito ang kanilang bukang liwayway,